500 million. Oo, kalahating bilyong piso ang nilustay ni Inday Sara Duterte, pera ng bayan. Hindi sa bulsa niya, pinakamalaking confidential fund na ibinigay sa kahit sinong vice-presidente sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ang tanggapan ng Vice President Sara Duterte ay mayroon ding napakalaking budget na 2.3 billion noong taong 2023. At dahil sa mga hindi maipaliwanag na gastos, noong 2024 ay kinailangang bawasan ang budget ng kanyang opisina sa 733.2 million. Ngunit para sa taong 2025, muli siyang humiling na bigyan siya ng 2.37 billion pesos. At anong ginawa niya? Winaldas na parang galing sa allowance ng tatay niya. Hindi ito simpleng korupsyon. Ito'y garapalan pagnanakaw at ang mas nakakagigil ng mabuko. Imbento agad ng mga kwento. Resibo at pangalan, peking dokumento, ghost supplies, at mga transaksyon parang multo. Walang makitang pruweba, pero milyon-milyon ang nawawala. Kapag tinanong siya ng taong bayan, tahimik. Kapag may investigasyon, takas. Kapag pinuna, drama. Pero pagdating sa pondo, ubus agad. Parang ninakaw ng magnanakaw na walang konsensya. Kung ito ang klase ng leader na tinatawag ng ilan na strong woman, mas bagay ang tawag na sinungaling at sakim. Kasi ang tunay na matatag na leader, hindi magnanakaw. Ang tunay na may prinsipyo, hindi nagtatago sa likod ng confidential. Ang 500 million na nawaldas ni Sara Duterte ay hindi lang kwento ng korupsyon. Ito ay pagdurugo sa kaban ng bayan. Samantalang, milyon-milyon ang gutom. Walang trabaho, walang gamot, walang masisilungan. Siya may sariling secret budget na mas malaki pa sa ilang ahensya ng gobyerno. Walang karapatan tumakbo sa kahit anong posisyon. Ang magnanakaw ng ganito kalaking halaga, ang dapat sa kanya, kulungan, hindi mangampanya.